Hi, good evening sa Pilipinas at good morning sa ibang bansa. Gusto ko lang bumati ng Happy Father's Day. I know it's not too late. Pili man daw at magaling, maihahabol pa rin. Pero gusto ko lang batiin lahat ng Happy Father's Day sa lahat ng mga tiyuhin, mga tatay, sa mga lolo, sa mga single parent na tumatayong bilang nanay at tatay sa mga anak nila. Dun sa mga panganay na anak or kahit hindi panganay na anak, basta sila yung tumatayong magulang in behalf of their parents na nagsasakripisyo sa abroad or kahit sa man lupalop na mundo, kahit ano man ang maging trabaho ng mga magulang nila, sila yung tumatayong nanay at tatay para sa mga kapatid nila, nakikipagtulungan sa mga magulang para maitaguyod ng tama ang mga kapatid nila. Napakahirap nun eh. Kasi at the same time, inaasikaso nila yung future nila, pinaghahandaan nila yung future nila, pero ang aga nilang nagmamature kasi gusto nilang tulungan ng parents nila para hindi maramdaman ng mga kapatid nila na may kulang. And I'm so proud of you dun sa mga anak na tumatayong nanay at tatay para sa kanilang mga kapatid. Happy Father's Day. Alam mo, mahirap i-play ang character o ang role kapag hiwalay ka sa asawa, yung ikaw yung tatay yung nanay at tatay sa kanila. Kumbaga kahit may mga bagay na meron kasi mga sitwasyon na may asawa ka pero malayo sa iyo ang asawa mo. And parang literally and physically, ikaw ang tumatayong nanay at tatay sa mga anak mo. Kasi nga, ang mga partner na mga, lalo na dun sa mga hindi hiwalay sa asawa, nandun ang mga asawa nila sa ibang lugar, sa ibang bansa, o kung saan man lupalop na mundo, para magtrabaho, magsakripisyo para sa pamilya, para may taguyod ang pamilya. Dun sa part ng pagiging nanay, na ikaw ang tatayo, na pangangatawanan mo yung bilang role ng tatay at nanay sa isang katauhan, napakahirap. Meron kasing mga pagkakataon, lalo na dun sa mga hiwalay na sa asawa, for whatever reasons, hindi mo po pwedeng ipakita na nanghihina ka kasi merong mga anak na sumasandal sa'yo. Merong mga anak na nadudurog or madudurog kapag alam nila na ang sinasandalan nila hindi matibay. Yung parang wala kang puwang na ipakita na nanghihina ka rin. Alam mo yun, sa buhay kasi ng tao, lahat ng tao may kanya-kanyang istorya ng buhay. Lahat ng tao may pagkakamali. Lahat ng tao may madilim na nakaraan. Pero hindi ibig sabihin nun na kahit na masama ang tao sa past life niya or meron siyang madilim na nakaraan or meron siyang mga nagawang kasalanan, wala na siyang karapatan na magbago. Wala akong tinutukoy na specific person, pero sana dun sa mga tao na nagawan mo ng kasalanan o ikaw ang nagawa ng kasalanan, let's just move on. Na sana kahit na merong pagkakamali yung isang tao na yun, wag pa rin nating kalimutan yung mga bagay na nagawa niya na mabuti. Huwag nating kalimutan na itong taong to ang tumulong sa inyo, tumulong sa'yo na umangat or matupad ang pangarap mo nung time na walang-wala ka. Sana hindi natin makalimutan. Sana kahit na merong pagkakamali itong isang taong to, huwag natin kalimutan yung mga bagay na nagawa niya sa atin or bagay na nagawa niya sa'yo. So, yun lang. And bumalik tayo dun sa sinasabi ko na saludo ako dun sa mga single moms, mga single parent, at dun sa mga nanay na hiwalay na sa asawa pero patuloy pa rin lumalaban na nasa kanila mga anak nila. Pero patuloy pa rin niyang patuloy pa rin niyang ginagampanan ang pagiging tatay din kahit na mahirap. Kahit na alam niya na kahit pagbali-baligtad rin ang mundo, hindi niya kayang makuha ang isang pwesto ng isang tatay. Kahit na ikaw ay magtumbling dyan, kahit na mag-construction worker dyan ka dyan sa labas, kahit na lahat ng trabahong lalaki kaya mong gawin,
tanggapin natin ang katotohanan na hindi pa rin natin kayang pantayan kung ano ang pagiging tatay sa isang anak. Masakit mang isipin, pero may pagkakataon na may program ang mga bata sa school na kailangan ng tatay. Pero ang ginawa ko noon, since ayoko na maramdaman nila na walang tatay na attend para sa kanila, ako yung umattend. So ako lang yung tatay dun. Ako lang yung nanay dun. Pero lahat ng activity syempre lahat nila kasama nila mga tatay, di ba? Tapos ako lang yung nanay dun. Pero proud pa rin ako kasi nakayanan ko, nagampanan ko yung pagiging tatay sa katauhan ng isang nanay. Hindi ko alam kung maiintindihan nyo o hindi ko alam kung makaka-relate ang iba sa inyo, pero yun lang yung naipagmamalaki ko sa sarili ko na kahit pa paano, hindi ko man mapunuan lahat, pinipilit kong punuan yung physical absence ng tatay. Kumbaga, wala akong sinasabing masama against dun sa nakaraan ko kasi may kanya-kanya nga tayong storya. May pagkakamali ako, parehas kami may pagkakamali, hindi kami nagkaunawaan, naghiwalay kami. Hindi ko alam kung tama bang i-post to, pero naging emotional lang din ako kasi yun sa katulad nun, message akin ng anak ko na ibinati niya ako na Happy Father's Day. And hindi kasi ako nagse-celebrate ng mga birthday. Hindi ako nagse-celebrate o nagpapahanda ng mga birthday, sa totoo lang. Pero ang Father's Day para sa akin napakahalaga. Kasi magmula nung naging single ako, nung nahiwalay ako sa ex-husband ko, naging mahalaga sa akin yung Father's Day. And it's impacting me kapag may bumabati sa akin na Happy Father's Day. Masaya ako kasi na-appreciate ako ng mga anak ko na kahit mahirap, hindi ko kayang i-explain. Hindi ko to ginawa tong video na to para maungkat yung nakaraan ko kasi meron din talaga akong pagkakamali at kumaga both sides may pagkakamali. Hindi ko alam kung erase. Basta proud lang ako. Hindi ko mawari ang aking gustong sabihin, pero yun lang. Dun sa mga simplehan na lang natin dun sa mga tumatayong nanay at tatay sa kanilang mga anak. Tibayin lang natin loob natin. Kaya natin yan. Kaya natin to. Minsan napapatingin nila ako sa malayo, nag-iisip. Sana both sides, kung merong mang nakakaranas ng katulad na naranasan ko ngayon, sana both sides, both parties marunong magpatawad. At saka, hindi lang dapat yung pagkakamali yung tumatatak sa puso't isipan ng bawat isa. Dapat mas tumatak yung naging sakripisyo nyo sa isa't isa, at mas tumatak sana yung nagawa niyong mabuti sa isa't isa. Yung ang dami yung pagsubok na pinagdaanan. Tapos, pero napagtibayan niyo yun. Pero, lahat naman kasi ng buhay mag-asawa, dumadating yan sa pagsubok eh. Pero sana napagtibayan niyo. Sana mas dun sa mga future husband and wife, sana hanggang sa dulo, kahit gaano kasakit yan, kung ano man ang maging pagkakasala ng isa't isa, kung talagang matibay ang pundasyon nyo sa sarili nyo, or matibay ang pundasyon ng pagmamahal nyo sa isa't isa, mapapatawad nyo ang isa't isa. At hinihiling ko dun sa mga future husband and wife na sana mas manaig yung mga masasayang memories, yung mga panahon na inalalayan yung isa't isa, na yung isa walang-wala o yung isa walang, either babae o lalaki, kung sino man ang wala, yung panahon na inakay nyo ang isa't isa, yung sakripisyo nyo sa isa't isa, hindi yung puro pagkakamali lang. Kasi naniniwala ako sa buhay mag-asawa, mas marami yung memories na magaganda eh. Pero wag sanang ma-erase ng isang pagkakamali. Wag ma-erase ng mga masasamang memories yung mga good memories, yung mga masasayang memories, kasi yung hirap. Yun lang, emotional lang eh. Wala lang, natiin kasi ako sa labas. O diba? Ang init, tas walang tao.
Bigla ako napa-emote. Yun lang, share ko lang. Bye-bye. Happy Father's Day.